Nakatutok ngayon ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kung totoo bang may kinontak na assassin o hitman si Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng naging pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kasama yun ang talagang tutok ng PNP. Specifics na yun eh. So, nandun tayo sa level na yun ang talagang abot namin kung totoo ba may hitman. Ayon kay General Torre, inaalam na rin nila kung totoong tao ba ang tinutukoy ni VP Sara o isang figure of speech lamang. Gumugulong na ang motu proprio investigation ng CIDG hinggil sa nasabing mga pahayag. We will be determining the facts of the case. We will be establishing what transpired. We will make chronological events of this. We will make the complete records of this. Analyze and discuss these facts of the case vis-a-vis the possible laws na magka-come into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? Saka namin malalaman yan. Samantala, nanawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa mga sundalo na huwag maapektuhan sa gitna ng mga bayan sa politika. Sa kanyang talumpati sa Campo Aguinaldo kaninang umaga, ipinaalala ni Brawner ang sinumpaan ng militar na manatiling tapat sa chain of command. Ibig sabihin, dapat tumanong maging tapat ang mga sundalo sa pwesto at hindi sa tao. Ginawa ng general ang pahayag matapos atasan ng Malacanang ang Presidential Security Command na siyasatin ang pahayag ni VP Duterte. Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. And in that vow that we took, VOW, no? Yung vow natin, yung panata natin, sinabi natin na we will continue to uphold the Constitution. So, yun lang po ang isipin natin para hindi tayo ma-confuse. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.